sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Isang magandang gabi sa ating lahat. And a blessed Wednesday night. At muli na naman tayong makakarinig ng magandang balita. So mga kapatid, gaya ng sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos na sa Hebrews 10:25, that let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming nearer. Ano ha? Yun ang nagaganap sa atin. Live, face-to-face man yan, virtual man yan. The fact na tayo ay nagkikita-kita, yan. Sabi nga ay malayo man, malapit din. At least, nandun connected pa rin tayo. Salamat sa Diyos at salamat sa ating technology. Ano ha? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Before anything else, tayo muna po ay magpasalamat. Manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O katas-taasang Diyos Ama sa langit, purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka sa iyong kataas-taasang trona. Ama, maraming salamat po sa araw na to na pinagkaloob mo sa amin, na kalayaan na kami makarinig muli ng iyong mga banal na salita. Ma, sa gabing ito, itinataas po namin sa iyong bawat isa. Lord, linisin niyo po kami upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong mabuting balita. Purify our hearts, Lord, that we may worship you. Cleanse our hands that we may praise your name. Madalangin po namin ang inyong anointing,
sa iyong gagamitin sa gabing ito. Mula sa magpapakanta, of course, Lord, sa music ministry, sa band, and higit sa lahat, sa kapatid naming gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Lord, we ask for your double portion of your anointing. Lord, we pray that your name will be glorified tonight. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na nagdadalawang isip na i-turn on yung kanilang mga internets, Lord. For some reason, busy or whatever, Lord, remind you po sila. Same time, yung schedule din po nila na maging free during this time. Thank you, Father God. Once again, we bring you back the highest praise, highest glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. At hindi natin makakalimutan, mga kapatid, ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang special day ngayong November 27, 2024. Yan. Unang-una sa listahan, Sister Nicole Villanueva. Happy birthday, kapatid! Ayan. And then, Sister Joanne Garcia. Sister Adelita Palakpak. Sister Rachel Estrada. And Sister Donna Viudes. Yan. Happy birthday, mga kapatid, and enjoy your day. Pasok, Brother Bob. Yan. Happy birthday again and enjoy your day, mga kapatid. And excited na ba tayo? It's how many days before Christmas? 28 days before Christmas. Yan. So, nagre-ready na ba tayo? Nagbabalot-balot na ba tayo? Nagsisilid na ba tayo sa sobre? Yan. Kaya excited, ang unang-una, mga excited yan, mga kabataan eh. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Prepare natin sarili natin. Tawagin natin mga kasama natin sa bahay para sama-sama tayong umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos. So, let's welcome our praise and worship team. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo po kami magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah! Magandang gabi po sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali. Alam namin na ngayong gabing ito ay kasama namin kayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is the name of Jesus. He unbinds, He eliminates, He breaks and frees us from our sins. Amen. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. Yes, indeed. It
it shall happen to thee. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. And all who believes will behold the glory of the Lord. Powerful is His name Of Jesus, He Binds, He eliminates, He breaks and frees us from our sin. If the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. yes indeed, It shall happen to thee. If the Son sets you free, if the Son sets you free, you will be free indeed. If the Son sets you free, you will be free indeed. yes indeed, It shall happen to thee. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He is Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Amen. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. One more time. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He's Almighty God, my Savior. Amen. He's Almighty God. His name is Jesus. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God. His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. By the power of His word. By the power of His word. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Napakasarap umawit, magpuri sa ating Panginoon. To be in God's presence, it's a great privilege as children of God to be in God's presence. So let's continue worshiping our God, beholding His presence, beholding His beauty. Thank Him every day for all His goodness. Thank you, Lord. Let us worship Him. Lord, fill us each morning with your constant love. So that we may sing and be glad all our life.
Let our descendants see a glorious smile. One more time, everybody's. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our life, all our life. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth and made the whole world into being, you were eternally God and will be God, our God forever. One more time. Lord, fill us each morning with your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives, all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home. Before you created the earth or made the whole world into being, you were eternally God and will be God, our God forever. Hallelujah, we worship you, Lord. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon his name. You will succeed, not by might, nor by power,
your name forever. Amen. Like you, Jesus, you are in Christ. Hallelujah, Thank you, Jesus. Hallelujah. We magnify your name. You are awesome. There's none like you, O Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord, the music ministry. Yan, mga kapatid. To continue with our series, which is all about the book of the Romans, let us welcome Minister Jeff para sa last part ng chapter 3. Let's welcome Minister Jeff. Hallelujah. Thank you, Lord. Good evening po, mga kapatid. Good evening sa ating lahat. Sa news, North, East, West, and South. Yan, purihin ng ating Panginoon. Ngayon po ay narito tayo sa ating Bible study. At ngayon po ay ang ating pag-aaralan, pagpapatuloy sa ating tinatalakay sa Book of Romans. So natapos na po yung chapter 1, chapter 2, at nitong mga nagdaang linggo po, tayo ay nasa chapter 3 na. At ngayon po ay itong aking ibabahagi sa ating lahat ay huling bahagi ng chapter 3. Pero bago natin basahin po iyon, kaunting review lang muna. Yan. Doon sa pag-aaral natin sa Romans 3, 1-8. Na yan po yung tinalakay ni Pastor Ninong JB na ang kanyang naging title, Getting Right with God. So napakahalaga po niyan, mga kapatid. Atin po bang napakinggan, atin po bang ni-review yung kanyang mga itinuro na mula sa ating Panginoon. Muli nating balikan yun, mga kapatid. Yan po ay napakahalaga na ating maunawaan ng lubusan. Ang pagkakaroon ng maayos at tamang relasyon sa ating Panginoon. At last week po, ang ibinigay naman ni Minister Elmer sa verses 9 hanggang verse 20 naman po siya. At ang kanya pong naging title, No One is Righteous. Tayo ba ay sumasang-ayon dyan? Tama po yan, mga kapatid. Wala naman talagang matuwid. Pero salamat na lamang dahil meron tayong Panginoon. Nandiyan ang ating Panginoong Hesukristo na hindi po tayo nanatili sa ganong kalagayan. At ito nga po, ngayong gabi, atin pong tatalakayin na napakaganda po ng ginawa sa atin ng ating Panginoon. At ngayon po, naibigay po sa akin itong verses 21 hanggang verse 31. Buksan po natin ang ating mga Bible at basahin po natin itong Romans chapter 3, simula po sa verse 21 hanggang 31. Basahin po natin lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang Diyos ang magpapala sa mensaheng ating babasahin. Ngunit ngayon, nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil,
sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Nung unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kung gayon, verse 27, kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Verse 29, ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga hintil? Oo, siya'y Diyos din ng mga hintil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niya tatanggapin ang mga Hudyo at mga hintil dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Verse 31, pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi. Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos na dakila, Diyos na banal at buhay, makapangyarihan, muli salamat po sa gabing ito, sa pagbibigay mo sa amin ng malayang oras, magandang pagkakataon na kami makapag-aral muli ng iyong banal na salita. Sa iyo po nagmumula ang lahat ng kaalaman, maging ang karunungan, Panginoon. Kaya ang dalangin ko po, puspusin niyo po ako ng wisdom coming from you, Lord. Insight, revelation, at lahat ng mamumutawi sa aking labi, galing lamang sa inyo at magiging pagpapala ito sa lahat ng mga makikinig. Alam po namin, ang dala ng iyong mga salita ay pagpapala. Hindi lang material, hindi lang pinansyal, higit Panginoon, ang spiritual Panginoon. Sapagkat nais mo na kami ay patuloy na lumago, lumalim sa pagkakilala sa iyo at sa relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya awat grasya mo, Lord, lagi naming maunawaan, maisapamuhay ang mga salita mo. Gamitin niyo po ako as your mouthpiece, Lord. I am nothing without you. Speak to us, Lord. Makikinig po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Purihin ang ating Panginoon. So hinihikayat ko rin po tayong lahat na nakikinig sa gabing ito na balikan niyo po yung Romans 3 simula sa verse 21 hanggang 31. Bakit sinabi ko pong balikan natin? Kasi kapag unang basa mo lang, hindi mo siya lubusan mauunawaan. Pero kapag ito ay paulit-ulit na binasa, mineditate, iahayag ni Lord sa atin kung ano yung nais niyang iparating. At bawat isa sa atin, kakausapin ni Lord dito sa ating pag-aaral na to sa Romans 3, 21 to 31. Pero hayaan niyo po na sa gabing ito, maibahagi ko sa ating lahat yung pagtuturo o pag-aaral na ipinahayag sa akin ng ating Panginoon. Yan. Merong isang awitin na ito po'y ibinigay sa akin ni Lord na habang itong Romans 3 na ito ay aking binabasa, ito po yung bumabang awitin sa akin na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kasi noong siguro way back
10 years ago na merong isang brother na pumunta, dito pa ako nakatira noon sa Compi, binata pa ako. Merong isang brother na pumunta, may dala-dala siyang isang bond paper na walang sulat, malinis yung papel. Ngayon sabi sa akin at doon sa aking kasama na si Pastor Romy, ang sabi niya sa akin, isulat nyo dito lahat ng inyong kasalanan na maaalala nyo. Tapos pag naisulat nyo, mag-pray kayo, tapos sunugin nyo, sindihan nyo yung papel. Hindi naman sinabi sa amin kung ano yung mangyayari doon sa papel. So ang ginawa ko po, sumulat ako, napuno nga yung yung harap at likod ng papel na sinulatan ko. So after no, nag-pray ako, tapos sinindihan ko yung papel. Alam nyo ba na pag sindi ko doon sa papel, di ba usually kapag yung papel sinindihan mo, may abo. Doon sa papel na sinindihan, na sinulatan ng kasalanan, walang abo, tapos pag sindi mo, parang walang natira. So kaagad-agad, pumunta ako doon sa nagbigay. Alam niyo, sabi ko, ba't ganun yung nangyari doon sa papel? Walang abo. Alam niyo, sagot sa akin, ganyan ang ginawa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Na kapag tayo ay nagsisi, inamin natin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, tayo ay patatawarin ng Diyos. Alam niyo ba na after po noon, pumasok ako sa bahay, kinuha ko yung gitara, at ito yung kauna-unahang awiting ibinigay sa akin ni Lord. Alam niyo itong awitin to, ito po Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo, napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo, napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao. Namatay siya para sa iyo. Pag-ibig niya'y wagas, di kumukupas, kaya't purihin siya dahil kay Kristo. Napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Yan. Yan po yung awitin. Kaya, pwede bang sabihin po nating lahat, dahil kay Kristo, napawi ang mga kasalanan ko. Dahil kay Kristo, napatawad ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Alam niyo po dito sa Romans 3:21-31, makikita po natin ang tatlong mahalagang mensahe na ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat. Makikita natin diyan yung salitang justification. Pangalawa, yung redemption. At ang pangatlo, yung propitiation. Di ba kung tayo po ay nung mga nakaraang buwan, tayo ay nakikinig ng ating GMJ every Tuesday. Yan po ay tinatalakay ni Pastor Ninong JB. Itong justification, sanctification, redemption, itong propitiation. Pero sa gabing ito, tatlo yung napakahalagang bagay. Justification, redemption, and propitiation. Ano po ba pag sinabing justification? God's justification is the act of declaring a person righteous and free of sin and granting them the status of grace. Grabe pala yung justification. Ang sabi diyan, act of declaring a person righteous
and free of sin. Eh di ba kung pinakinggan natin nung last week, yung ating pag-aaral, ang sabi doon, no one is righteous. Pero dito, ang sabi diyan, pag sinabing justification, the act of declaring a person righteous and free of sin. Grabe pala itong justification and granting them the status of grace. Nandun yung grasya ng ating Panginoon. O, redemption. God's redemption is the act of saving people from sin. O, saving people from sin and its consequences. And its consequences. Alam naman natin, mga kapatid, na ang kasalanan ay merong kabayaran. Ang kasalanan ay merong consequence. Pero salamat na lamang sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya, sabi niya, tayo ay sinave, iniligtas. At maging yung kahihinatnan dahil sa kasalanan, inalis tayo ng ating Panginoon doon. Pangatlo, propitiation. God's propitiation is the act of appeasing God's wrath. Ano ba pag sinabing appeasing? Sister Jam, ano ba pag sinabing appeasing? Para bang pinapatahimik. No, pinapatahimik. Sa iba naman, pinapalubag. Pinapalubag, parang mas malalim yung pinapalubag. O pinapayapa. O isa pa, pinapakalma. Grabe. Parang tatanungin natin, nagagalit ba ang Diyos? Kasi sabi dito, wrath of God. O pero ang napakagandang balita, ang sabi dito, yung galit, yung puot, pinakalma. Grabe pala to, mga kapatid. Alam niyo, kung wala po itong tatlong mahahalagang mensaheng binanggit ko sa atin, itong justification, redemption, and propitiation, sa palagay niyo, saan kaya tayo pupulutin? Alam niyo, lahat tayo, para tayong di ba, parang alahas, pagka isinanla mo, wala kang pantubos, maririmata. So lahat tayo, ang baksak po natin, kung wala itong tatlong to, impyerno ang baksak po natin. Nakakalungkot mang marinig, pero yun po ang katotohanan, mga kapatid. Kasi binanggit dito ni San Pablo sa ating pag-aaral na lahat tayo ay makasalanan, maging Hudyo man o maging Griego. Sabi doon sa Romans 3:23, all have sinned. Kaya napakahalaga nitong ating pag-aaral. We all deserve the wrath of God. So pag sinabing wrath of God, puot o galit ng Diyos. We all deserve the punishment of God, even judgment of God, mga kapatid. But God made a way for us to be declared not guilty. Pag narinig mo yung not guilty, hindi po ba tayo maglululundag sa tuwa? Pag halimbawa, sinabi sa'yo, wala ka ng utang, bayad ng utang mo. Di ba yung sabihin lang sa'yo na wala ka ng utang, may nagbayad na? Di ba hindi ka ba magpapasalamat, hindi ka ba maglulundag sa tuwa? Yung sabihin sa atin ng Panginoon, tayo ay not guilty. Hindi ka ba maglulundag sa tuwa nun? Hindi ka ba magpapasalamat sa Kanya? Sabihin sa'yo, bayad ka na. Malaya ka na. Pwede bang sabihin nating lahat, salamat po Diyos ko. Thank you Lord, yun lang ang masasambit natin. Imagine na hinango tayo, inisnatch tayo doon sa fire of hell. Dahil sa ating Panginoon, dahil sa pag-ibig at habag ng Diyos, tayo ay naligtas sa galit at puot ng Diyos.
Alam ng Diyos, mga kapatid, na wala tayong pag-asa. Lahat tayo ay patungo sa kaparusahan. Ngunit gumawa ang Diyos ng paraan. Binayaran niya ang ating mga kasalanan na tayo ang dapat magbabayad. Hindi ka ba magpapasalamat kay Lord? Ano kaya yung pwede mong isukli doon sa ginawa ni Lord? Dapat tayo yung magbabayad. Tas ang ginawa ng Diyos, siya ang nagbayad sa dapat nating pananagutan, pagbabayaran. Ano kaya ang pwede mong isukli natin sa ating Panginoon? Di ba ang hinihiling ng ni Lord? Paglingkuran natin siya. Paglingkuran natin siya ng may katapatan. Yan po ang mabuti at magandang balita sa gabing ito. So, hindi po pala tayo napapawalang sala dahil sa nagsikap po tayo, naging mabait tayo, o sinikap po nating sundin ang kautusan o ang mga kautusan. So, paano nga po ba tayo napapawalang sala ng Diyos? Meron po akong 4 na ibabahagi sa ating lahat. Sa gabing ito, hango po dito sa ating binasang mga talata. So, ano nga po ba yung mga pamamaraan para ang tao ay mapawalang sala? Una, ang tao ay napapawalang sala o napawalang sala hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Tandaan po natin ito, mga kapatid, napakahalaga po ng bagay na ito. Ang tao ay napawalang sala hindi dahil sa pagsunod. Take note, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Dito po sa verses 20 to 21. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Verse 21. Ngunit ngayon, sabi po dito, ngunit ngayon ay nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. So, hindi na ito lihim sa atin. Ngunit ngayon ay nahayag na. Ngayon, nahayag na. Ngayon, alam mo na ba, mga kapatid, kung paano napapawalang sala ang tao? Ang sabi diyan sa verse 21, ngunit ngayon ay nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Yan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. So, sabi dyan sa ating pag-aaral, ang tao ay napapawalang sala hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Doon sa Hebrews 10, 1-4, tingnan niyo po, babasahin ko po ito sa atin. Buksan natin yung Hebrews 10, 1-4. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. So ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat alalahanin at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao
na ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Ulitin ko po itong verse 3. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. So napakaliwanag mga kapatid, sinasabi ng Biblia, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi, di ba, ibinigay yung 10 utos kay Moises. Kahit yung 10 utos, mga kapatid, di ba wala naman pong nakatupad? Wala naman pong nakasunod? So, hindi tayo mapapawalang sala dahil doon sa 10 utos. Kasi wala naman pong nakatupad. Ngayon, ang nagiging katanungan sa atin, bakit merong kautusan? Kayo ba ay naitanong nyo na ba sa inyong sarili? Kung ang kautusan hindi magpapawalang sala sa tao, bakit meron pang kautusan? Alam nyo kung bakit merong kautusan? Para meron tayong susundan. Para hindi tayo mapahamak. Hindi tayo mapariwala. At alam nyo, ang sinabi dito sa ating pag-aaral, ibinigay ang kautusan upang ipakita sa atin, ipamukha po sa atin na tayo ay makasalanan. Alam nyo, ang isa pang nakita ko dito, ipinapakita ng kautusan kung gaano kataas ang standard ng ating Panginoon. Kung gaano kataas ang Diyos. Pinapakita ng kautusan na ang tao ay makasalanan. Ipinapakita ng kautusan na kung ang tao ay makasalanan, kailangan niya ang Panginoon. Kaya mawala pala sa ating kaisipan na kailangan kong magpakabait, kailangan kong magpakabuti para mapawalang sala ako. Hindi pala yon ang basihan ng pagpapawalang sala ng ating Panginoon. Alam nyo, ang Biblia pagdating sa kautusan, napakahigpit. Di ba? Sabi ng kautusan, huwag kang papatay. Pagdating sa New Testament, yung magsalita ka ng masama, magmura ka sa iyong kapwa, mamamatay tao ka na. Di ba? Sa kautusan, huwag mangangalon niya. O, di ba sabi, tumingin ka lang ng may pagnanasa, nangangalon niya ka na. Huwag kang mag-iimbot. Yung pinagnasaan mo yung isang bagay na hindi naman sa'yo, magnanakaw na. Ganong kahigpit. Kaya kung pagbabasihan po natin ang kautusan para tayo ay mapawalang sala, wala pong makakapasa. Hindi po tayo makakapasa, mga kapatid. Kung iyon ang ating pagbabasihan, because we are all guilty before God. So, dito, kung hindi po ang pagsunod sa kautusan ang magpapawalang sala sa atin, paano po tayo mapapawalang sala? O, pangalawa na matututunan natin, napapawalang sala tayo dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Pwede bang sabihin nating lahat? Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Dito sa verses 20-23. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano, hindi po talaga natin kayang maabot ang standards ng Diyos. Lagi tayong kulang, lagi tayong kapos. Pero salamat na lamang sa ating Panginoon. Dahil hindi nga po tayo makaabot
Kasi nandito ang Diyos, nandito tayo. Diba? Layo. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya ang bumaba. Siya ang umabot sa atin. Di pala yun. Kaya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, di ba sa John 3:16, sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa ibang version, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang manampalataya kay Jesus ay ihahayag niyang not guilty. Grabe naman to. Justified, matuwid, pinawalang sala, malinis at banal. Di ba sa 2 Corinthians 5:21, ang sabi po diyan, buksan natin, 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Upang sa pamamagitan ni Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo, ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin yan, no? Hindi dahil sa kautusan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Galatia 3:11. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi sa kautusan, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. So, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. So, napapawalang sala tayo, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Na siya ang Diyos na tumubo sa atin. Ating tagapagligtas, Diyos ng ating buhay. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya. Alam nyo, kapag tayo ay merong pananampalataya kay Jesus, ang mabubuting gawa ay bunga ng pananalig sa ating Panginoong Jesus. Gusto mong makagawa ng mabuti, maganda sa iyong kapwa, manampalataya. Una, manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo, pangatlo nating matututunan. Napapawalang sala tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Paganda ng paganda. Nung una, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Pangalawa, dahil sa pananampalataya kay Jesus. Itong pangatlo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Lagi po ba nating nararanasan ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi po yan, mga kapatid. Every morning, every day, lagi po nating nararanasan ang kagandahang loob ng Diyos. Dito sa verse 24 ng chapter 3, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Napakaganda po niyan, mga kapatid. Isipin na lang po natin, paano kaya kung hindi naawa ang Diyos sa atin? Paano kaya kung hindi nahabag ang Diyos sa atin? Pero sa halip na galit, sa halip na puot, ang ating namalas sa Panginoon, hindi po yun. Habag at awa ang iginawad niya sa atin. Kaya napakasarap po ng naging kalagayan natin sa ating Panginoon. So, dito nga po sa Ephesians 2:8-9, basahin ko po sa atin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Take note, ang kaligtasang ito
kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi raw sa pamamagitan ng ating sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya maging si San Pablo, sinasabi niya, wala tayong dapat ipagmalaki. Kasi yung ating mga mabubuting gawa, di ba sabi nga sa Isaiah, filthy rags. Isang basura lamang, maruming basahan sa harapan ng Diyos. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Kung tayo may nakapagbibigay, kung tayo man ay nakagagawa ng mabuti sa ating kapwa, nakapagmamahal sa mga taong nakasakit sa atin, nagawad man natin ang pagpapatawad, sa lahat ng nakasugat sa atin, awat grasya po yan ang Diyos. Kasi kung tayo lang, hindi po natin magagawa yun. Pero salamat na lang po sa kagandahang loob ng Diyos, sa grasya ng ating Panginoon na ipinagkaloob sa atin. So yun yung grace, wag nating kakalimutan, yan ay grace. Pag sinabing grace, unmerited favor of God. Di ba pag sinabing unmerited favor, ito yung pinaka-analogy niyan, yung unmerited favor, para madaling maunawaan, hindi ka dapat mahalin, pero minahal ka. Hindi ka dapat bigyan, pero binigyan ka. Hindi ka dapat pinatawad, pero pinatawad ka. Yan ang habag ng Diyos. Yan ang kagandahang loob ng Diyos sa atin, mga kapatid. So dahil sa grasya at habag ng Diyos, inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Buhay ang inialay, mga kapatid. Hindi hayop. Mismong ang Panginoon, kanyang buhay ang inialay. Kaya itong pang-apat nating matututunan, napawalang sala ang tao, o tayo, napawalang sala tayo, dahil sa pagkamatay ni Jesus. Ito, grabe na itong nangyaring to. Kanina, manampalataya ka, mapapawalang sala ka. Dahil yung pag-ibig ng Diyos, grasya ng Diyos, habag ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos, napapawalang sala tayo. Pero ito, buhay na. Inhalay na ang buhay para tayo ay mapawalang sala. So napawalang sala tayo dahil sa pagkamatay ni Jesus. Sa verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos para patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Alam nyo kasi sa lumang tipan, pag binasa natin doon sa Leviticus, nandyan yung yung mga seremonya, yung mga procedure para merong mga ginagawang mga pamamaraan para ang mga tao ay mapatawad sa kasalanan. Kaya taon-taon, sila po ay mag-aalay. So imagine na yearly gagawin mo yung pag-aalay para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Pero hindi po sapat. 'Di ba sa 1 John 1:9, doon kapag ipinahayag ng iyong mga labi na ikaw ay nagkasala, patatawarin ka ng Diyos. So noon meron pang kailangang ialay na hayop para ang tao ay mapawalang sala. Pero tingnan nyo, buksan po natin itong Hebrews 9:12 to 15. Tingnan nyo po, napakaganda na nakalagay dito. Napakalinaw, napakaliwanag po dito. Pakinggan po nating mabuti. Hebrews 9:12 to 15. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Kung ang dugo ng mga kambing at toro
at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Verse 15, kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Kaya napakaliwanag mga kapatid. Napawalang sala tayo dahil sa pagkamatay o kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. For our conclusion, dito po sa Hebrews 10, 5-10, basahin po natin. Unawain po natin itong mabuti. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong. Ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghandog ng kanyang sarili. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, tinanggap ba natin ang mabuting balita na kay Kristo, lahat ng ating kasalanan ay may kapatawaran. Tandaan natin, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, ang tao'y mapapawalang sala, kundi sa pananampalataya kay Jesus, kagandahang loob ng Diyos, at sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya masasabi nating lahat, tayong nakipag-isa kay Kristo. Kaya sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Dahil sa ating pakikipag-isa, sa ating pananalig, sa ating pagtanggap sa ating Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong pasimula, bagong buhay na kasama niya. Kaya masasabi natin ngayon, pwede tayong makarating sa langit. Dahil lahat ng nanalig sa Panginoon ay pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa grasya mo. Salamat po sa kapatawaran ng lahat ng aming kasalanan.
Dalangin po namin na itong bagong buhay magamit namin para lagi kang mapapurihan, lagi ka pong maparangalan, malagi naming masunod ang iyong ganap na kalooban. Pagpalain niyo po, Lord, lahat ng nakinig ng iyong banal na salita. Nawa po'y mag-umapaw ang mga pagpapala na mula sa iyo patungo sa amin. Maraming salamat po. Lagi niyo po kaming ingatan, lagi niyo po kaming tulungan, at lagi niyo po kaming pagpalain. Sa iyo po ang mataas na papuri at pasasalamat sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless us all. 2 Timothy 2:2.